Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po. Ngayon po ay 11 ng Hunyo 2026 anyo at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6:20 ng umaga. Araw po ngayon ng Huwebes. At nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal. Direct po dito sa Los Angeles, California ay patungkol po dito kay Robin Hood Padilla na nagsalita na naman kahapon ay ang daming tumatalakay na ang sabi niya ay kahit na alam niya kung nasaan ang kinaroroonan ng bato ay hindi niya sasabihin. Yan po kaya yan po ang title ko ngayon. Kahit alam ko kinaroroonan ni bato, hindi ko sasabihin. Robin Padilla. Yan po ang sinabi niya. Ngayong umaga ay pagbukas ko ay ang pinagmulan pala niyan sang-ayon dong kay Bagong Lipunan si Kaloy. Ang sabi niya, doon nagmula yan sa yung parang nag-o-offer ata ang NBI o ang authority na kung sino man ang makapagturo ng kinaroroonan ni Bato de la Rosa ay bibigyan ng 20 million. Pero hindi pa naman confirm sa mainstream media. Baka nga siguro mayroong ganun. Kaya nakapagsabi si Robin na kahit alam niya ang kinaroroonan ni Bato de la Rosa ay hindi niya sasabihin. Ayan po Pero may bagong mainit na balita ngayon. Si Kwan ay hinuli si Chavit Singson dyan sa Quezon City. Pero may bail pala kasi cyber libel lang ang kaso May bail ata ng 80,000 o 60,000. Yan ang mainit na balita ngayon. Pero dito muna tayo sa yung sinabi ni Robin Padilla na hindi niya sasabihin ang kinaroroonan ni Bato de la Rosa kahit na alam niya. Ngayon ay ang masasabi ko dyan ay nagpapapansin na lang siguro. Opo, nagpapapansin si Robin Padilla o wala na kasi masabi. Kaya kahit may masabi lang. Yan po ang pagkaintindi ko dyan, ina-analyze ko kasi nagpapapansin na lang siya. O wala na kasi masabi. Wala na Kaya kahit ay pwede niyang sabihin. Yan po Ngayon ay okay ba yan? Ay bahala siya dyan, hindi ba? Kaibigan niya siguro o kasangga niya o parehas silang binabayaran ng Duterte o malaki ang utang na loob sa Duterte ay kaya ganyan. At ito mas lalong yung ang paniniwala ko na dinaya lang nila ang eleksyon kaya nanalo si Robin Hood Padilla ng number 1 ay dinaya lang ang eleksyon. Opo, yung ang bumilang ng boto, ang nagpadala ng mga boto ay machine. Yan po hanggang ngayon hindi nila maipaliwanag bakit sa Metro Manila lang ay 97% ng botante iisang machine lang ang nagpadala ng boto. Sa Metro Manila lang po yan
Nung panahon ni Kwampo yan, ni nung nangandidato si Bongbong Marcos. Oh, ay di mas lalo na nung middle term ni Duterte. Kaya nga nanalo ito si Robin Hood Padilla ay number 1. Kailan ba yan? 2019? 2019 ba? Oh. Ay, madali po kasing dayain kung iisang tao lang. Opo. Kung iisa lang ang magpapadala ng boto ay madaling dayain na. Napakadali po niyan. At saka wala ka namang magagawa kasi nga patay kung patay yan. Kahit patayin sila, pero alam nila hindi naman sila papatayin kasi nga protektado sila. Kaya malalakas ang loob niyan. Whereas kung padadaanin sa manual ang counting, pati yung kwan diyan, simula sa precinct level, mahihirapan silang dayain. Kasi every precinct, lahat po ng baryo ay may kinikilalang mataas na tao dyan. Hindi nila pwedeng guluhin o hindi nila pwedeng pasukan yan kasi nga baka hindi nila kaya, hindi ba? For example lang mayroon tayong 100,000 precinct. Ay kailangan nila every precinct mayroon silang guns o mandadaya doon. Ay saan sila kukuha? Ay simpre hindi mag-operate naman ang guns kung iisa niya. Hindi ba? Kailangan mga 7 sila. At kung kailangan ay ginagalang din o kaya ay kilala doon sa lugar. O kinatatakutan ay kung hindi kinatatakutan lalabanan ng mga guns naman ng baryo, hindi ba? Ganun lang po yan. Kaya dapat ibalik na sa manual counting. Kasi kung ganyan na naman yan, kung sino ang may pera, kung sino ang malakas ang loob, kung sino ang patay kung patay ang tawag ko dyan, kahit anong mangyari, papatay ng tao yan. O kahit mamatay sila, hindi ba? Kahit napupunta nga sila ng impyerno ay delikado po yung mga ganyan tao. At kung sasabihin pa na dadalhin niya ang mga lahat ng tao, hindi ba, sa impyerno, ay delikado po yan. Ay ako po sinagutan ko yan bilang isang born again. Ay tika muna ka ako. Doon sa comment section po ng mga dyaryo noon, lalo na sa Philippine Daily Inquirer, doon po ako nagko-comment Ay tika muna ka ako, ay si Jesus Christ kako, inilaan niya ang buhay niya para ma-save yung mga tao. Tapos idadalhin mo ng impyerno ay ibang klase yan kako. Hindi ba? Si Jesus Christ, pumayag siya, bagamat siya ay nasa katayo ang Diyos. Hindi natin alam kung papaano siya, kasi hindi naman natin kilala ang Diyos Bagamat siya ay nasa katayo ang Diyos o naturalmente niya ay Diyos o ang status niya ay Diyos o ang characteristics niya ay Diyos, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Hindi ba? Siya ay natagpuan sa anyo ng isang tao. Ay kung nasa tao na yan, anyo na siya ng isang tao, di may dugo na yan, hindi ba? Ayun ang inalay niya. Hindi ba? Para mailigtas niya mga tao. Paano niyang mailigtas? Isang reason lang isang reason lang, pero maraming reason yan. Isang reason lang. He fulfilled the law. He fulfilled the law so that he has the right to remove the law or abolish the law. So that man who cannot follow the law may be saved through faith.
Yun po ang katotohanan diyan. Tinupad niya ang batas, hindi ba? Kahit na nga batas ng Romans tinupad niya Nagbayad siya ng buwis O, pumayag siya na mamatay siya kasi nga ang kaso na niya ay insurrection o rebellion. Yun ang kaso niya. Pumayag siya, napatayin siya. Hindi ba? Kasi hindi uobra yung unang kaso Yung una niyang kaso, he is just a man, he is just a mere man, hindi ba? Claiming to be God. Therefore, under our law, sabi ng mga Parisiyo, ng mga Jewish leader, hindi ba? Under our law, he must die, hindi ba? O, blasphemy kasi ay sabi ni Pilato, okay, you crucify him by your law. Ay hindi naman nila ma-crucify, hindi ba? O, ayun po bakit ang mga Duterte ay dadalhin daw nila ang lahat ng tao sa impyerno ay magkukontrahampo, hindi ba? Magkukontrahampo At noon, dinidebate ko itong mga DDS. Pero nung napansin ko na yung iba sa kanila machine, hindi na. Mga machine lang po ang iba dyan. Kasi yung mga sagot nila, wala Walang walang meaning, wala. Los-los ka. Gano, ay anong paliwanag doon? Hindi ba? Natatawa na lang ako. Kaya nga, ito, sa ngayon, mayroon pang sumasagot na ilan-ilan, pero wala na rin Naaawa na nga ako sa kanila Naaawa ako, At ito ngayon, si Ruben Hood Padilla, bakit niya sinabi yang ganyan na hindi niya sasabihin kung saan naroroon kung alam ba niya? Ay, bahala ka dyan kung ano ang gusto mo. Pero, ang masasabi ko po dyan ay may Diyos kasi May Diyos. Na kung tama ang ginagawa mo, ay bibigyan kanya ng mahabang panahon. Kung mali ang ginagawa mo, ay maari yung iba ay humahaba din ang panahon nila, pero mas masahol po ang bandang huli, mas masahol ang kahihinatnan nila. Ayan po O sige, at ito na tayo Hindi raw niya sasabihin. Hindi raw niya sasabihin. Adi nangangahulugan na itinatago niya si Bato. Hindi ba? O kaya ay ayaw niya makipag-cooperate sa authority. O kaya, dahil nga ito si Bato de la Rosa ay nagtatago sa pamantayan po ng Diyos, guilty yan sa kanyang konsensya. Bakit ba nagtatago siya? Kasi nga, yun ang dikta ng kanyang konsensya. Guilty siya Ulitin ko lang, hindi siya guilty sa pamamagitan ng judge, yung human judge. Hindi. Pero, ang banal na kasulatan po ay walang kaduda-duda, the guilty plea. Hindi ba? The guilty plea or the wicked plea, but the innocent is as bold as the lion. Yan po ang nakasulat Saan siya guilty? Doon sa konsensya niya. Kaya nagtatago siya. Ngayon, at ang Diyos po ay ayaw niyang mga ganyan. Pinaparusahan po yan. Opo. Ngayon, kung sasama si Ruben dyan, ay okay lang. Pero i-discuss natin po kung sumama sa dyan, ito na. Psalms 89 verse 14. Righteousness and justice are the foundation of your throne. Ayan po Mercy and truth go before your face. Ayan po Ulitin lang natin righteousness and justice are the foundation of your throne. Mercy and truth go before your face. Ayan po Kaya ito, kung ganyan ang gagawin
ni Robin Padilla na itatago niya, ay problema niya yan. Kasi nga, ang Diyos ay righteous at saka justice o just, hindi ba? O, at yun daw ang foundation ng kaharian ng Diyos, your throne, hindi ba? Ay paano yan kung sasalungat ka dyan, Robin Padilla? O, sasalungatin mo yan? Ay bahala ka dyan. O sige, ay pagbigyan na natin. Sasalungatin niya ang kagustuhan ng Diyos. O, ang kaharian ng Diyos ay nagmi-maintain dahil nga sa ganyan. O yan ang panukala ng Diyos. O yan ang kanyang nilalakad. O ang kanyang task. O ang kanyang pamantayan. Hindi ba? Kailangan righteous ka, kailangan ay justified ka. Yan po, no? At saka yung mercy ay, pero ito mercy kasi palo na yan eh. Kailangan justified muna. Ngayon, kung aamin ay pwede nang may mercy dyan. Pero kung hindi aamin ay walang mercy yan, hindi ba? Oh, mercy and truth go before your face. Sinabi lang yan para ipakita na pwede rin may mercy, o kaya ay simple kung walang truth, walang mercy. Kung walang pag-amin kasi, wala eh. Kaya sinulat siguro yan. O, ngayon ay Proverbs 21 verse 15. It is a joy for the just to do justice. Ayan po ano. It is a joy for the just to do justice, but destruction will come to the workers of iniquity. Ayan po nakasulat. Yung destruction daw ay darating yan sa mga gumagawa ng karumal-dumal o mga kasalanan, hindi ba? Ayan po. Ay paniniwalaan ko po ito kasi nga ay ang Proverbs kwan yan kahit anong lipi ka kahit anong lahi, kahit anong bansa ka, applicable po yan. Itong Proverbs. Oh, ay it is a joy for the just to do justice. Ngayon ay bakit ba ang tao ay umiiyak sa Panginoon para magkaroon ng justice? Hindi ba kayo nagtataka? Bakit ang mga tao hindi naman sila ang namatayan, pero kung minsan umiiyak yan o kaya humihiling sa Panginoon na ibigay na yung hustisya, hindi ba? O bakit? Nakasulat it is a joy, hindi ba? Kung ikaw ay humihiling ng justice sa Diyos o gusto mo talagang ipatupad yung hustisya o ilagay na yung hustisya, hindi ba? Yung iba nagdodonate na nga dyan Dyan sa yung may fugitive tapos huhulihin, may magdodonate na 1 milyon, hindi ba? 2 milyon. O pagsama-samahin mo yan. Bakit gusto nila? Kasi nga it is a joy. Hindi ba? For the just to do justice. Ayan po, hindi ba? Ay, ito sasabihin ko lang sa inyo pero malalim po kasi ang ang mga paliwanag ko Hindi ako kasi masyadong pumapatol dyan sa mga issue na paulit-ulit o gawa lang ng tao Ang mga issue ko po ay kinukuha ko sa issue ng nakasulat sa banal na kasulatan. Ito yung judgment ng Diyos o kaya yung testimony ng Diyos o yung prescription ng Diyos o yung commandment ng Diyos o yung word of God. Pero ito na lang yung judgment ng Diyos. Ang nakasulat po ay is righteous and they are righteous altogether. Ayan po yung judgment ng Diyos. Ngayon ay marami yun parang iisa yan yung testimony, yung
yung prescription ng Diyos, pati yung the fear of the Lord. The fear of the Lord is pure the fear of the Lord kasama doon. Pero dito lang ako kukuha sa the judgment of the Lord. Kasi yung 6 na yan o 7 na yan, sinamarize more to be desired than they than gold. Hindi ba? More to be desired than gold. Than much fine gold. Kahit na yung dinalisay na ng 7 beses na gold dinadalisay po ang ginto tinatanggal yung mga impurities. More to be desired than they than gold. Than much fine gold. Hindi ba? Mas gusto pa raw ng tao na makamit yung hustisya. Hindi ba? Kahit na yung ikumpara mo sa gold, ay pwede siguro yan Pwede yan, hindi ba? Hindi humihinto po ang tao na dumudulog sa Panginoon para makamit ang hustisya. Yan po ang sinasabi ko dito. Kaya nga, pag dininig ng Diyos, destruction will come to the workers of iniquity. Ayan po, hamak mo yan, hindi ba? More to be desired than gold, than much fine gold, sweeter than the honey, than the dipping of honey in the honeycomb, o from the honeycomb. Mas matamis po kasi yung honey na nakukuha, yung pulot, hindi ba? Na nakukuha sa bahay ng mga bubuyog, hindi ba? Mas matamis po yun. Ako alam ko yan Mas matamis yun. Yung nahuhulog na. Yung daw yung judgment ng Panginoon, mas matamis yung judgment. Aywan ko lang kung hindi pa kayo umabot sa ganun na talagang inapi kayo, hindi ba? Sobrang ang pang-aapi sa inyo, at kahit nabayaran ka, ay dinadalangin mo pa rin na yung judgment ng Panginoon ay dumating. Ay nakasulat po yan more to be desired than gold hindi ba? Yung New Translation ngayon, hindi na yun than they than gold, hindi ba? Deuteronomy 16 verse 20, you shall follow what is altogether just. Ayan po that you may live and inherit the land which the Lord your God is giving you. Ayan po ang sinabi sa Deuteronomy. Hindi ba? Kailangan justified just ka talaga sa lahat ng iyong ginagawa. Ay tanungin natin ito si Alan Peter Cayetano. Bakit hindi siya tumagal? Ay hindi naman just siyang ginagawa nila nila Robin Hood Padilla. Hamak mo 6 na buwan na hindi pumapasok si Bato, tapos pinapasok nila. Just ba yung para lang bumoto? At ito pang masama nagsisigaw pa. Hindi ba? Pati nga yung sergeant at arms, hindi ba? Na general, sinigawan Hindi ba? Dinuro-duro Gawa ba ng matinong tao yan? At ito naman si Robin Hood Padilla, i-describe lang natin, hindi ba? Naging presidente lang si Alan Cayetano, sinino na si Pangilinan? Huwag mo akong sigawan, sabi niya. Huwag mo akong hawakan, hindi ba? Natatanga na ako, Bakit? Ano ba ito kako? Naging presidente. Ayan po, kaya nga hindi tatagal. Si Bato de la Rosa pumasok, hindi ba? Pero palakad-lakad, hindi ba? Nagsisigaw. Pasigaw-sigaw. Ay nung nahimasmasan ay nakiusap pa kay PBBM na wag mo naman ako kanyang, hindi ba? Ay ganun lang po yan Alam nila na mali sila Hindi trabaho po ng senador yan na papasok tapos sisigaw.
Bakit nangyari yan? Ay kasi nga hindi just ito si Kwan si Alan Peter Cayetano. Hindi just yan. Kaya nga, hindi rin siya tatagal kasi nakasulat po Distraction ang darating Oh, bakit pinili ko ito? Ay sigurado po yan. Magkakawatak-watak na nga sila yan Oh, hindi ba? Naging presidente ka ng Senado. Ay pero ang kinuha mong boto ay boto lang fugitive. Just ba yan? Hindi Alam mo naman na tatakas yan Alam mo naman na hindi naman tatagal yan ng 72 hours yan sa Senado. Oh. Ayan po, hindi ba? Puro ang ginagawa nila ay kalukuhan. Kaya hindi sila tatagal yan. Ay ito pa ngayon, si Robin Hood Padilla, puro patutsada. Pero may kalalagyan yan. At dinidiscuss ko na, for every idle word, ay ngayong lang yung bata doon sa Mindanao ata yan na sumigaw lumindol na, sabi niya. Lumindol nga, di ba? Ang ibig kong sabihin, yung mga tao doon sumisigaw pala na lumindol na. Aywan ko kung kailan nila sinabi yun, kung saan yun. Hindi naman basta ipinapakita kasi sa YouTube ngayon, nagre-request yung bata at saka yung iba na parang magunaw na. Ay, mga idle word po yan. Kaya pagbabayaran niya ng mga tao, pag ganyan na ang mga tao, ganyan ang attitude. O sige po at hanggang dito na lang po basta ang sinabi ko po dito, mali yang ginagawa ni Robin Hood Padilla at hindi tatagal yan. Hindi tatagal dahil nga dito sa mga verse na ito, at ako ay nananalig dito at dalahin ko po sa Panginoon sa ating pakikinig po ay magkaroon tayo ng wisdom na nanggagaling sa Kanya. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.